Rodrigo Roa Duterte! 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 Hawak na, live lang, live. Sa'yo muna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay isang mayor ng maliit na syudad sa Mindanao. At hanggang ngayon po tinatanong ko ang sarili ko, bakit umabot ako dito nakakampanya para sa pagka-presidente. Alam ko, talagang wala akong balak dahil nasabi ko naman sa inyo noon, may tatlong problema ako. Wala akong pera, matanda na po ako, at yung sabi kong problema ko sa pamilya ko, ang asawa ko po, yung first wife, may cancer third stage. Nagkita kami, pumunta ako sa ospital minsan, natapos sa inoperahan. Sabi niya na, huwag ka na lang tumakbo, either pagka-mayor o presidente, hindi ka talaga manalo. Sabi niya, wala kang pera. Sabi niya, sa natural na takbo ng buhay, magulo naman talaga ako, may sakit ako. At huwag ka na lang, mag-retire ka na, matanda ka na rin. Sabi niya, kung magtakbo ka ng busy ka na naman, ang mga bata, walang kapuntahan kung walang ako sa buhay na ito. Pumayag po ako kasi asawa. Pagnawa naman ako sa asawa ko. Kaso lang po, ewan ko kung bakit, pero ito po yung rason. Alam mo, tayo, pumunta ang Espanyol dito, and invaded us. Ginawa tayo Philippines sa sarili nating bayan. It was 400 years of oppression. Tapos, dumating ang Amerikano, ganon rin, enjoy the fat of the land, at kinuha rin yung gusto nilang makuha dito at umalis. Ngayon ito ang nakapagtataka. Kasi ang mga minuno natin, nagharap-harap sila, harapan, tapos nagtatanungan. Itong bayan natin, magkaiba ang ating bunganga ng salita. Magkapareho tayong mukha because we belong to the Malayaris, ang Pilipino talaga. Iba ang kostumbre natin, iba ang lahat, pagkain, tapos yung temperament, magkaiba sila. Ang Ilocano po, hindi makakaintindi ng Ilonggo. Ilonggo naman, hindi ang pagkaintindi ng Maranao. Ang mga Tausog naman, hindi pwedeng iharap ng Bicol. Kasi magkaiba-iba nga tayo. Pero nung umalis yung Amerikano, our fathers noon decided to meet at napagkaisahan nila natatayo ng bayang Pilipino. That we will have one nation, kasali na ang Moro at pumirma ng isang dokumentong konstitusyon. Yung iba ho, pumirma ng blood nila, dugo.
Okay ho yan at may isang bandera tayo. At balikan ko ito sa inyo sa harap ninyo. Kasi tayo po ay magkakapatid. Ang sabi doon sa ating Constitution, there must be equality and there must be justice and brotherhood. Tinanggap po natin yan. Magkaiba ang salita, ang kostumbre lahat, and we accepted it because our fathers decided that we would have a nation. Maganda ho ang takbo noon, far and in between the years hanggang ngayon. But yung lately, nagkalitsi-litsi po ang Pilipinas. At bakit? Pumasok po yung korupsyon. At marami na tayong problema sa Mindanao. Kasi ho, bago dumating si Magellan sa Leyte, bringing with him the cannons, mga kanyo nila, gunpowder, he broke down the crucifix of Christianity at yung flag ng Spain. One day ho, yung mga tatay natin, nagising na lang sila, mama natin, meron ng mga puti dyan, papasyal, at may mga baril sila, the muskets. At yung po, nakakapatay, hindi ka na kailangan lumapit. Ang mga natives ho, ang mga minuno natin noon, takot na takot. Kasi may kalyod, boom! Wala silang alam ng pulbura. Ang kanila yung mga bolo, sundang. Alam mo, sa totoo lang, we endured the Spanish occupation for 400 years. Pinataba nila yung bayan nila sa atin. Galit ako. Galit na hindi galit na gusto kong pumatay sa kanila. Galit ako bakit nila ginawa ito sa atin. At yung Amerikano pumunta rin dito kasi natalo yung Spaniards. And they got gun battle sa Manila Bay. Natalo ni Dewey. At pinasabog niya yung lahat ng barko ng Espanyol. Kaya meron siyang Dewey Boulevard in his honor. Ang problema ho niyan, and sa signing sa Treaty of Paris, ending the hostilities, sabi ng Spain, surrender ako at kunin mo na yung mga bagay-bagay ko at yung pag-ari-arian ko. Sinali nila ang Pilipinas as if we were Seattle. Bakit parang Celia, parang aparador na ibigay mo lang ng gano'n. Ganun mo ang nangyari sa atin, kaya ang mga tatay natin, sabi, magsarili tayo. Ngayon, as I said, in between, marami kalukuhan ang gobyerno. Ang sabi nila na equality, wala. Kaya pati yung Moro, galit. Kasi dumating si MacArthur, Islam na sila. Kaya ang problema, sinali sila ng Espanyol pati Amerikano. But ang Mindanao was part of another sultanate. Hindi ko kasama yan sa Visayas Capiluso noon. Ang Mindanao kasali sa Diconet Borneo, which is Sabanaw, at yung papunta na doon sa Malaysia. Magkapareho ang salita nila sa Sabah pati sa Hulog. Doon yan sila. Kaya galit sila, kaso naman kanyon at baril ang hampa sa kanila. Eventually, nagtakbuhan sila, but they never surrendered. Nagrebelde sila sa Espanyol, nagrebelde sila sa Amerikano, until now. Ngayon, yung pinirmahan nila, parang baliwala na. So may gera. So, panahon na lang natin of recent memory, si Cory pumunta doon sa Pulo, nakipag-usap kay Norby Suarez. Meron silang nilagdaan treaty, Tripoli Agreement. It was really a treaty. Signed by Imelda in her capacity. She was empowered by the President and si Norby Suarez. In between the years,
Maraming SPCPD. Gulo. Hanggang ngayon, Abu Sayyaf, ang MI wala pa tayong kausap. Ang MN ganun rin. Alam mo, itong inumpisahan ng administrasyon na yung BBL tatapusin nila before the election. Yan ang promise nila sa Moro. Kaya kalmado ngayon. Ang problema, sabi ni Presidente, he would give the BBL to Murad before the election. Nakita ko naman, dinitribo lang nila noon, hanggang ngayon wala. Ay wala na talaga kasi Congress busy campaigning everybody, it's an election year. So, ang Moro po, si Murad, nawalaan ng muka. He lost face na pahiya siya. Ang problema nito, sabi ni Murad noon, if you do not give me the BBL, I will go to war. Sabi naman ni Presidente, tama yan, kaya pag hindi ninyo binigay ang BBL, you might as well start to count body bags. Lalagyan ng patay. Suma na pero, sige na lang. Gano'n na rin. Ngayon, sabi ni Deles, yung negotiator, there will be violence in Mindanao. Kaya kami napilitan, ewan ko yung ibang kandidato, sabi ko. Kay Japan, pati Central Committee. Do not start a spin of violence which you might not be able to stop on time. It's nearing the end game ang election sa Republika ng Pilipinas. Just around the corner. Paano yan? Sabi ko kasi sa kanila, ako po'y pistiso. Kasi sa mukha, ang nanay ko po ay Maranao. Nanay niya. So, hapsa because ang lolo ko, Chinese talaga. From mainland China. Tawag na noon, got the name but it's now Xiamen. Ganun ang nangyari. So, sabi ko sa kanila, pag ako ang halal ng presidente, magpatayan tayo. Kasi, patayin mo ako, o patayin mo, because, pag nag-presidente ako on several times, I have to swear to the flag that yung integrity, ibig sabihin, pagkakaisa ng ating mga islands, I will protect the integrity of the Philippines and I have to provide security not only for the Moro but for everybody. Yan sabi ko ang problema. Ngayon mag-away ba tayo? Sabi ko, hintayin na lang ninyo. Pinakiusapan ko kung maaari, I pleaded. Sabi ko, hintayin na lang. Kung manalo ako, we will talk again. And we will go federal lang. Para kung ano yung bigay ko doon sa mga Maranao, Maguindanao, Iranon, dito yan sila sa lupa ng Mindanao. Doon sa western side, sa dulo na daan yung Pulo, Basilan, Siasi, Tawitaw. Yung sabi ko na malapit sila doon sa Sabah kaysa atin. So yan ang problema ko. Kasi ayaw kong tumakbo. October 16, hindi ako na-file ng certificate. And everybody was sad. Of course, yung mga supporter ko. But, you know, naghintay lang ako kasi tapos na. May mga presidente ng kandidato. Wala akong narinig sa bunganga nila about Mindanao. Sabi ko, pagtandaan na yan. Pag hindi nila, patayan na. Patayan ka na. Sabi ko, pwede ba yan karon? Bulahin mo ang isang... sabi ko, hindi pa dumating si Magellan Islam na yan. Ayaw over the period of generations after generations. Napunta na Mindanao. Kasi itong Amerikano, hinawakan talaga niya. Nilagyan niya mga sundalo,
Kaya ang muro na paluhod. O sabi niya, nagnegosyo sila kasi magandang Mindanao. Walang bagyo, wala lahat. Anong itanim mo doon tutubo talaga? It could be planted with food to sustain our country. Alam mo, sabi ng Amerikano, kami ang mag-develop laging, mining. Walang muro sa Mindanao na magtrabaho sa kanila. Kasi nga sila, Kristiyanos ng Amerikanong lahat, Muslim naman sila. Ayaw nila yan. Kasi yung pagdating ni Magellan, sinabi niya, I will call all of these islands the Philippines to honor King Philip, yung gumastos sa kanyang voyage. At sabi niya, yung lahat ng natibo dito, mga tatay natin, mga lolo, I will call all the Indios, Filipinos, who are the subject of the King Philip. Ang Muslim, kasi si King Philip, Kristiyanos, hindi talaga susurindinan. Ayaw nila. So ayaw nila magtrabaho, ginawa ng mga Amerikano, ito ngayon, no? Go to Mindanao because it is the land of promise. Nagpuntahan doon, pati tatay ko, mama, si Mindanaoan. Pagdating namin doon, lahat ng mga lupa na malalaki, either went to the Spaniards, yung tawag na ng insulares. Ang insulares na Espanyol, yun yung hindi na umuwi doon o pinanganak na dito sa Pilipinas. So sila yon nabigay sa mga insulares at yung mga Amerikano, pati yung asawa ko, Lolo ni Inday, Amerikano, nag-iwan pa dito ng nanununtok ng sheriff. Naging mayor yan. Pilipino yan. Hindi naman galit yan, pero talagang Pilipino. Ayaw niya marinig yan, insultuhin niya Pilipino, away yan. Ganon yan, mga anak ko. Ngayon, wala akong nakikita. Anong gagawin ko? Ang simbahan, katedral, 2 bilhin. Also, yung Easter Sunday at yung Biyernes Santo. Ang airport, how many died? 32. Ang pantalan, ilan patay? 21. I am not attributing explosions to the Moro people because that would be unfair. Ang sinasabi ko lang, we have to have a solution. Kung itong dalawa wala, delikado kami kasi ang battleground, ang Mindanao, ang kapwa ninyong Pilipino. Ilang beses na yan, Zamboanga, Cagayan de Oro. Kaya kailangan ko ng tao also, you know, if you have a problem, guys, you have to make deals. Sino? Wala naman. Yan ang ano ko sa ipapasubo ninyo kami. Sabi ko sa Moro, huwag kayong magalit. Hindi naman tayo kasali sa Biblia. Hindi tayo pumirma, may period, yung papel ginamit, wala tayong pakialam. Tapos magpatayad tayo dito. Kung bakit na lang, pumunta na lang tayo ng Maynila, dalhin niyo lahat ng bomba ninyo, paputokin natin Malacanang, pati Congress. Hindi kami kinukonsulta. Basta gawa na ng batas dito. O ngayon, tapos na, patapos na sila. Out na sila. Yun na. Walang ginawa kung hindi magbigay ng problema sa Pilipino. Ano ba naman yung putang ina ng kalukuhan? Ipapasuko ninyo kami. Remember na maraming tanggap Pangasinan doon. Tanungin niyo yung mga military niyo, sina Sid La Peña, galing niya doon. Si John Esperon, General David. Oro mga Ilocano yan, Panggalatok. Tanungin ninyo gaano kahirap doon kung walang peace tayo sa ating bansa. Hindi na kakalat yan. Alam mo bakit? May bagong pumasok sa ulo. ISIS.
Tama sa bansalan, tapa sila. Patayan sila doon. Pinampatay. ISIS ang yan ang delikado. Kaya kailangan natin pag-usapan natin ito. Kasi nobody's minding this one. Hindi lang yan. Ako, naging mayor ng Davao City 1988. It is now 2016, mayor pa rin ako ng Davao City. Tingin ko, anong ginagawa nitong mga gago na ito? Walang programa. You know, ang number one problema natin ngayon sa Pilipinas, criminality pati drugs. Utang ang drugs na baba ito sa Pilipinas. Sa ibang lugar, umaakyat na noon, sa urban lang yan, sa downtown. Umaakyat na sa bukid, pati yung mga anak ng mga farmers, sinusubuan, tapos kung wala na mabayad, kunin yung karabaw, kunin yung kambing, kunin yung baboy, kunin lahat. Kaya sabi ko, pag ganito, sa syudad ko, wala yan. Ako nung mayor, ako sinabi ko talaga, kung todo na ako. Kaya sabihin ko sa inyo totoo. Sabi ko, yung kayong masasamang tao, kayong nagbibigay ng droga, pinapagkain ninyo ang anak namin ng droga, kayong mga hold-upper, kidnappers, umalis na kayo. Kasi, pag ako ang naging mayor, at nandito ka pa, papatayin ko kayo. Kaya marami akong kaso. Gusto naman ng dilema, yung Secretary of Justice of the Human Rights, ipakulong ako. Bakit? Ako ba? Pinatay ko? At pumunta ba naman ang Davao? Inimbestiga ako ang bank. Ang bank is silang lahat ng mga commissioner. Chairman. Ito si Dilema. Pag binoto ninyo ito, lahat ng kriminal happy. Kasi, ang hinahabol niyan kami sa gobyerno, yung mga sundalo, yung mga pulis, kita mo human rights kagad, hindi na nagtatanong. Pumunta ang Davao, sabi niya, Mr. Duterte, ano magsalita yan? Hindi na TV. You were overheard one day that you threatened the certain Alfred Wynne Jones. And what is really very reprehensible is that 3 days after you threatened him, he was found dead with a gunshot wound in the head. What can you say about that? Tumilabos na. Mr. Duterte, you answer. Gayat, guys. Ambot. Noon pa yun, ang problema itong administrasyon na ito, ganito. Pinatawag ako ng Senate dahil sa smuggling sa rice. Ngayon, sabi ni Tim Inares, Rudy, tulungan mo ang administrasyon. Malawak ang smuggling sa rice. Yung sabi ko, ma'am, dito sa akin, baka sabi niya, pero tulungan mo kami. Bakit maraming bigas? So I started to smell around at natumbo ko itong pangalang Bangayan. Nag-amoy-amoy ako doon sa Davao, walang alam, may Coast Guard, Custom, yung immigration, wala silang alam dyan sa pantalan. So pumunta ako Maynila, anong ako, ganun rin,
Walang nakakilala. So pumunta ako doon sa Camp Aguinaldo. Doon sa military, kasi katagal-tagal ko mayor, halos yung mga bata pa dumaan doon, mga kaibigan ko na. Sabi ko, bigyan ninyo ako ng... Sabi niya, sir, wala. Sabi ko, pakulukuhin, bigyan, kuha kayo. So yung araw, nakita niyo sa TV, sabi ni Senator Enrile, do you know Bangayan? Oh, yes. Where is he? Can you identify him? Ito, sir. Yan, yung buang yun. Alam mo, nagalit si Dilima nandoon siya. Gusto niya akong indemanda for threatening Bangayan. Ako na yung nagsakripisyo. Ako na nag-testify doon sa Senate. Ako pa kay ipakulong ng gaga. Smuggling until now, sa labas ka. Tinanong ako ni Enrile noon, what will you do with him if you find him in Davao smuggling rice? Oh, I'll shoot him dead. Or that's saying that gusto ako pakulong. Kung loko-loko mo talaga itong babae na ito. Sabi ko, oy Dilima, you look at your own backyard kasi, naman 52 years old na yun. Nagluluto ng shabu sa munting lupa, iyong teritoryo yan sa trabaho mo. Alam mo, it took her 6 months to respond. Pumasok siya, naka-jacket ng, akala ko sa Clint Eastwood na malayo. Wala ka din. Yung sa mga cowboy na long boat, tapos palakad siya may mga iba. Sabi ko sa TV pa doon eh. Si Clint Eastwood ba yan? Siya mismo, alam na niya nagluluto ng shabu, tapos denial siya. Yan ang problema kay Dilima. Tapos, ayun, nagbaha ang shabu. I'm sorry to say this, but pati yung mga pulis sa Maynila, kasama. Pati yung PDEA, kasama. Kaya pag adalo ako, PDEA, i-disband ko yan. Pulis, nagtitrain ang gano'n. Pero ang pangako ko sa pulis, ganito. Pag nanalo ako, automatic ang military pati pulis, dublado na ang sweldo. Ngayon, pag sumali kayo sa droga at krimen, ipatong ko yan sa ulo. Ang ina, babarilin ko talaga.